So mga sangkay, dahil nga po sa umuugong ngayon na balita na mukhang madedehado si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagiging vice presidente. Ngayon, may kumakalat na balita na mukhang ang ipapalit daw po na Vice President ay si Cheese Escudero. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and we are back sa ating vlog ngayon. Kamusta po kayong lahat? Ito, matindi po yung ating mag-uusapan dahil nga po usapang tanggalan po ito sa pwesto. Alam niyo naman mga sangkay, ang ingay po ngayon ng politika sa ating bansa. Kung kaya't lagi po ngayong napag-uusapan sa mundo ng social media, sa mga balitaan, ito mga balitaktakan patungkol po sa mga politiko sa Pilipinas. At eto na nga. Itong si Cheese Escudero ay nagsalita na po tungkol po sa umuugong na siya daw po ay ipapalit kay VP Sara bilang Vice President ng Pilipinas. Kasi, alam nyo, kapag natalo si VP Sara sa impeachment complaint, wala na mga sangkay. Laglag po siya at ang malala po doon. Baka ang maging hatol, hindi na po siya tumakbo. Hindi na po siya pwedeng tumakbo sa anumang government office or political career, mawawala po talaga. Yun yung pinaka-nakakalungkot na part kung sakali na mangyayari na matatalo si VP Sara. Well, anyway, before we start, guys, mag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo ay 1.4 million, road to 2 million subscribers na. So, kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang, i-subscribe nyo po yung ating YouTube channel, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright! Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon, no? Mabuhay po kayong lahat. Very interesting. Eto na nga. Sabi dito ni Cheese Escudero, hindi daw po siya interesado na maging isang vice presidente. Well, tingnan po natin mga sangkay. Kasi ito po ngayon ay umuugong talaga eh. Na itong si Cheese Escudero ay talagang siya ang uupo na vice presidente at malaki daw po ang chance na siya ang papalit kay VP Sara. O, alamin po natin itong balita mga sangkay. Interesado maging vice. Ang pangit naman nun sa panlasa, kami magdedesisyon. Sabi niya, itinatanggi o hindi daw siya interesado sa pagiging vice-presidente. Okay? Hindi ako interesado maging vice. Ang pangit naman nun sa panlasa, Alright? kami magdedesisyon, kaugnay niyan, tapos yung pala, interesado ko at gusto ko pala. So ngayon pa lang sinasabi ko na, hindi ako interesado. Okay. Pwede naman sabihin niya na hindi ako interesado. Siyempre, sila po ang magiging husgado niyan eh. Sila po yung magiging judge, magiging hukom sa impeachment. Pero siyempre, kapag ka natapos po ang impeachment complaint at natalo po si VP Sara, malamang sa malamang, mayroon po dyan, kabilang po yan sa magtataas ng kamay na, hey, I'm the most qualified. Medyo mahaba po yung proseso kasi mga sangkay. Pagbobotohan pa yan, pagdedesisyonan ng Congress kung sino ang papalit. So, ngayon, ang isa sa malakas na pangalan ay itong si Cheese Escudero. Tatanggihan ko yun kung inalok man sa akin yun. Tatanggihan daw po niya. Hindi tama at hindi dapat ginagawa yun. Sa katunayan, sa parte ng Kamara, siguro dapat ganun din, di ba? Kasi pipili nga mula sa Kongreso eh. Hindi naman din siguro dapat konsiderahin yan. Nung mga pumirma, Ayan na, pinaringgan na. Baka, iisip na, baka yung mga pumirma dyan, baka yan yung mga interesado. at nung mga nagsusulong nito, dahil baka mamaya masabihan sila na ito lamang pala ang interest at gusto nila, kaya nila ginawa ito. So prudence May point po si Cheese Escudero. is the better part of valor. Delicadeza is rarely seen in government, but I think we can always go back to it and rekindle and refresh it in the minds of our people. Sang-ayon sa saligang batas, kapag ka na-impeach, natanggal ang vice-presidente,
Ang papalit, pipiliin ng presidente mula sa Kongreso. So, kabilang ka doon. Hindi automatic na Senate President yan. Okay. So, mga sangkay, totoo naman yun. Napipili mga sangkay, no? Pipili po ang Pangulo kung sino po ang pupwede na kanyang ipapalit bilang Vice Presidente. Pero mga sangkay, may mga impluensya dyan eh. May mga ma-impluensyang mga tao sa Kongreso. Andyan po si Chis Escudero. Andyan po si Romualdez. Yan lang naman pong dalawang mga sangkay yung kumbaga masasabi po natin na pwedeng ipalit. Kasi sila po yung may pangalan talaga dyan, di ba? Hindi porkit number 3 ako, number 2 ang Vice President, 1 ang Presidente, 4 ang Speaker. Hindi daw porket tanggalin po muna natin yung tunog para maliwanagan tayo. Sabi niya, Number 3 ako, number 2 ang Vice President, 1 ang Presidente, 4 ang Speaker. Yung 3 ang papalit sa 2. Hindi. Pipili ang Presidente. hindi daw porket number 3 siya, kasi number 1, President, number 2, Vice President, number 3, Senate President. Hindi daw po pwede, hindi daw porket number 3 siya, siya na ang automatic na papalit. Actually, yun ang pagkakaintindi ko ng unang mga sangkay. Automatic yung Senate President yung papalit. Pero hindi pala. Pipili po pala talaga ang Presidente sa Kongreso. Presidente mula sa Kongreso. Ayan. Ang requirement para maging Vice President, pareho ng requirement para maging Congressman at Senador maliban sa isa. Edad. 25 ang Congressman, 35 ang Senador, 40 ang minimum para sa President and Vice. So ang pwede lang pagpilian ng Pangulo, Congressman at Senador may edad 40 pataas. Okay. So, yun po ang pipiliin. 40 mahigit. 40 years old above. Yun po yung pipiliin. Mula po sa Senado at sa Kamara. Ginawa na yan ni dating Pangulong Arroyo. Kung maalala nyo, nung natanggal sa EDSA 2, si Pangulong Estrada, naging presidente si Vice President Arroyo at that time. Namili siya ng Vice Presidente mula sa Kongreso. At ang pinili niya, si Senator Gingona. Okay. So, nangyari na yan. Pagpili niya, nominado yun, kailangan i-confirm by simple majority ng House at ng Senate voting separately na siyang ginawa. May natututunan tayo no? Pangalawa sa sinabi mo, hindi totoong wala pang Vice Presidente ng Presidente. Nangyari na yan ng 2 beses sa kasaysayan natin in recent history after the 87 Constitution. Una si ERAP, pangalawa si GMA. Dating mga Vice Presidente na naging Presidente. Sa kaso ni GMA, by assumption nung una, tapos by election, depende kung sino papaniwalaan nyo sa protesta ni FPJ. Alam nyo kung na kaninong panig ako doon. Bilang panghuling katugunan, iniisip ko ba yun? Hindi. Okay. So, malinaw po yung statement ni Chis Escudero. Kayo na lamang po ang bahala magtimbang dyan. Kasi ito ngayon talaga umuugong Okay? Umuugong na may lutuan na pong nangyayari, mga sangkay, at posible umanong interesado daw po si Chis or may mga pananabutahe. Ngayon, nagparinig na po siya na baka naman ang may gusto lang nito, yung nandun, yung mga pumirma sa Kamara, di ba? Alam nyo naman siguro kung sino yung pumirma doon. Nandun sila Romualdez. Hindi ko alam kung si Romualdez po yung kanyang pinaparinggan. Pero ang tinutukoy niya kasi dito, ang pagkakaroon ng delikadesa. No? Alam nyo, sila po yung magiging tagahatol dito, mga sangkay. Kapag nag-umpisa na po ang impeachment complaint, ang pagkakaalam ko, mag-i-start ang impeachment sa pagkatapos mismo, mga sangkay. Before daw po yung SONA or after ng SONA. Pagkatapos po yan ng eleksyon ngayong 2025. So, yan po ay kaabang-abang ano mangyayari. Pero ngayon nga, mga sangkay, mukhang si VP Sara, mukhang nakaramdam din po talaga siya ng takot. Kaya nag-file po sila ng doon sa tawag dito, Supreme Court na alisin itong mga impeachment complaint.
wag na ituloy. 'Di ba? Well, tingnan po natin na magiging desisyon po ng Supreme Court. Ano ang magiging desisyon nila dyan? Kayo ba mga sangay, naniniwala ba kayo na hindi interesado si Chis Escudero na maging isang vice-presidente, pumalit kay VP Sara? Mag-comment po kayo mga sangkay sa ibaba. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, guys. Dito nag-upload po ako about sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Naku, magaganda po yung ating topic dito. Right? Kapupulutan po ng kaalaman at aral. At kapag nakita nyo na po ito, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.